Welcome back myself and welcome back guys sa panibago ko na namang Char. Magkukunwaring vlogger na naman tayo. And this video is actually from last year, which is pa-autumn that time. So balikan natin. Let's go! This video is actually para dun sa mga naghahanap ng spots in Japan para sa kanilang IG posts or social media. And disclaimer lang, these are just my suggestions. First on the list natin is actually Meiji Jingu Shrine. If naghahanap kayo ng temple na may kainan sa labas after nyo mag-picture, eto na yun. May enjoy nyo lang naman dito ang ganda ng mga temples. At the same time, yung nostalgic vibe ng lugar. If ever na magutom kayo after taking some photos, may cafe sa labas na pwede nyo tambayan. Ito nga pala yung mga sample pictures na nakuha ko dyan. Second the list natin actually is Sensoji Temple. This place is actually similar sa Meiji Shrine, pero difference nila is may mga vendors sa labas ng temple, I think around afternoon. Yung temple is actually sobrang ganda for taking pictures. So, if gusto nyo ma-enjoy yung place na to, I suggest na maaga kayong pumunta para di nyo maabutan yung madaming tao. But unless if gusto nyo na mamamili, pwede naman kayo pumunta mga lunchtime. Third is Shibuya Sky and Skytree. For observation decks, if gusto nyo makita buong Tokyo, Tokyo Skytree is the tallest building in Japan. So kasi makikita nyo yung buong Tokyo including Mount Fuji. For Shibuya Sky, much better if pupunta kayo ng pa-sunset para ma-enjoy nyo yung place lalo. Since may resting area naman sa taas, so makakapagpahinga pa din kayo if napaaga kayo ng dating. Fourth in the list natin is actually Warner Brothers Studio Tour. If nasa Tokyo kayo, malapit lang naman to. And if fan kayo ng Harry Potter, mas may enjoy nyo lalo yung place. At ito nga pala yung harapan na tsura ng Harry Potter place. And FYI din dun sa mga pupunta, pwede kayong magdala ng sarili nyong Harry Potter cloak. And of course, makakabili din kayo ng wand. Ayun nga lang, may kamahalan lang. Di lang naman pictures ang may enjoy nyo dito, kundi pati yung mga scenery na saan pinapakita nila paano ginagawa yung mga shots and sound effects. And everything that involves sa pag-create ng Harry Potter world. And of course, dahil kumukulo na amin tiyan, di pwede makaligtan ng Harry Potter beer. Pwede nyo din actually i-take home yung cup as souvenir, which is nice. Fifth in the list is actually Kawaguchiko. If gusto nyo ma-experience yung Mount Fuji, this is actually the nice place kung saan makakapag-picture kayo with Mount Fuji. Yun nga lang, may mga time na di talaga lumalabas si Mount Fuji. So better check the weather. And usually lumalabas daw si Mount Fuji every morning. Di lang naman si Mount Fuji yung may enjoy nyo dito, kundi may mga ibang activities pa din naman kayo magagawa dito, like foods and sightseeing. Sixth in the list natin is Nara. Dito na lang naman makikita yung mga hybrid kambing ng Japan. Char. What? Ano nga tawag dito, love? Deer. Okay, deer. Ayun, deer tawag nga pala. Dito nyo din pala makikita yung popular shop na mochi. And of course, dinedemo din nila how they do the mochi. Yun nga lang, may specific time kung kailan nila dinedemo. Last in the list natin is Kyoto. Dito nyo nga pala makikita yung old style Starbucks ng Japan. And also the temple na makikita nyo sa gitna, which is yung Hanji Temple. FYI lang, marami nga palang pumupuntang photographers dito. Nakikijoin lang ako para mukhang pro. Ito nga pala yung mga sample shots ko dito. At sa Kyoto nyo din pala makikita yung Fushimiri Inari Shrine na famous for its torii gates. Sa may mga plan man na pumunta dito, I suggest na agahan nyo para mas ma-enjoy nyo yung place for picture taking. This place is actually very nice para sa IG post or social media post nyo. And that's all for today's vlog. I hope may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. See you in the next vlog! Pero bago ang lahat, quick montage muna tayo para mukhang pro!